Mahalagang meron pa rin tayong kinakatakutan upang tayo ay maging maingat at mapamaraan sa buhay. Ngunit mahalaga rin kung saan o kanino tayo takot. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo." Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingiin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano po ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo," sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, "Ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan." Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay fears. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos bilang media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa mundo ng social media. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kamatayan ni Juan Bautista, the Passion of John the Baptist. Noong June 24 ay ipinagdiwang naman natin ang kapanganakan ni Juan at ngayon ay ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, ikaw ba'y maraming takot sa buhay? Alam niyo po, yung takot, mahalaga rin po yan. Dahil sabi nga sa psychology, yun daw fear ay natural response. It's either physical or emotional response to a perceived threat or danger. Mahalaga rin po yun para maprotektahan natin ang ating sarili sa mga dangers at mga threats sa ating buhay. Halimbawa, yung takot natin sa ahas na tayo matuklaw. So yung takot na yon na meron tayo ay poprotektahan na tayo, iiwas na tayo dun sa possible danger na matuklaw ng ahas. Marami pa po yan, and sometimes it is being translated as phobia. No? Pero
kapag masyado naman tayong preoccupied ng ating takot, ng ating fear, let's say for example, yung tinatawag na existential fear, like yung takot na ma-reject, that fear of rejection, that fear of being hurt, that fear of being frustrated, the fear of failure. Marami pang iba't ibang mukha ang takot. Minsan kapag tayo ay preoccupied ng takot na ito, ang tendency sa atin is to preserve ourselves. Diba? Masyadong proteksyon sa sarili, pag-iingat sa sarili, na nagiging dahilan para lumiit ang ating mundo. Magsara ang ating pinto ng relasyon, isara natin ang ating mga sarili, maglagay tayo ng mga bakod at pader sa ating mga relasyon because of our fears. Ito yung hindi maganda. Liliit ang mundo at hindi tayo magiging masaya. Dito po sa ating gospel, maraming characters ang takot. Si Herodias na nakikisama kay Herodes, na kapatid ng kanyang asawang si Felipe, ay takot sa mga sinasabi ni Juan Bautista dahil kinikriticize ni Juan Bautista itong pamumuhay ni Herodias na immoral. Siya'y nasasaktan at siya siguro natatakot sa sasabihin ng mga tao. Pero hindi niya maipapatay si Juan dahil itong si Herodes ay takot din kay Juan. Sapagkat naniniwala si Herodes na si Juan ay banal at si Juan ay isang matuwid na tao. At takot din si Herodes sa mga taong naniniwala kay Juan. Pero alam niyo po, hindi lang si Herodias at si Herodes ang takot sa ating gospel ngayong araw na ito. Even si Juan Bautista ay takot din. Pero hindi takot si Juan kay Herodias, hindi takot si Juan kay Herodes. Kaya nga, malaya niyang ipinapahayag ang maling pamumuhay ng dalawang ito. Yung katotohanan ay malaya niyang nasasabi. Kanino takot si Juan Bautista? Siya'y takot sa Diyos. Yung kanyang takot sa Diyos na yon ang naging dahilan para siya'y manindigan sa katotohanan, manindigan sa tama at sa mabuti. Not like Herodias and Herodes, takot sa tao. Takot sa Diyos, takot sa tao. Si Juan Bautista, hindi takot sa tao. Siya'y takot sa Diyos. Magandang tingnan po natin sa ating sarili, mga kapatid. Ito yung mas malalim na pagkatakot. Hindi ito yung takot lang o phobia sa isang insekto, sa isang hayop, sa dilim o sa mataas na lugar, kundi sa Diyos o sa tao. Kanino ka takot? Kanino tayo takot? Minsan takot tayong ma-reject, takot tayo sa mga sasabihin ng mga tao sa paligid natin. Because we are aspiring for the approval of men and women sa buhay natin. Pero ang tanong, takot din ba tayo sa Diyos? O mas higit ba tayong takot sa Diyos? Sana po, kung meron tayong katatakutan, ito'y ang Diyos. Yung takot na ma-disappoint ang Diyos, takot na masaktan ang Diyos, sapagkat alam natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, sapagkat alam natin na sa Kanya tayo galing at sa Kanya tayo tutungo. Yung takot na hindi maglalayo sa Diyos kundi maglalapit sa atin sa Kanya ng husto at lubos. Hindi yung takot sa tao na baka ma-reject tayo, ano ang sasabihin nila, ano ang gagawin nila. Mga kapatid, tularan natin si Juan Bautista. Kung meron tayong katatakutan, huwag ang tao. Ang katakutan natin ay ang Diyos. Sapagkat at the end of our life, haharap tayo sa Diyos. Hindi haharap sa tao. Ang Diyos ang huhusga sa atin, hindi ang tao. Kaya mahalaga na palagi nating hanapin ang kalooban ng Diyos. At kung meron tayong katatakutan, yan ay ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos,
tulungan mo kami na makita ang katotohanan na kaming lahat ay galing sa iyo at kung gaano mo kami kamahal. At naway magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa aming puso, ang takot na masaktan ka, ang takot na malayo sa iyo. Naway aming mapagtagumpayan, malampasan ang aming takot sa kapwa, ang aming takot sa mundo, ang takot na hindi magdadala sa amin papalapit sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.